kaso ang gobyerno laban sa iba pang mga taong sangkot sa pork barrel at Malapaya scam sa susunod na 2 linggo. Ayon kay Lima sa investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee na uunahin nilang makasuhan ang mga nasa likod ng Malapaya Farm Scam. Dagdag niya na sa 2 linggo ng Oktubre ay makakasuhan na rin ang iba pang sangkot sa bilyong-bilyong pork barrel scam kung saan ang negosyanteng si Janet Lim Napoles ang itinuring mastermind nito. Una nang inireklamo ng pandarambong ng Department of Justice si Napoles, Senator Juan Ponce Enrile, Jingo Estrada at Bong Revilla Jr. sa Office of Ombudsman. Kahapon sa kanyang privilege speech ay kinuwestiyon ni Estrada kung bakit sila lamang ang pinupunterya ng investigasyon. Ako po si Precious Minusada, ang nag-uulat. Pilipinas, mabilis ang pag-ulan ayon sa WEF. Jeline Aribano, ibalita mo. Patuloy na gumaganda ang katayuan ng Pilipinas sa larangan ng kompetisyon. Batay sa 2013 Global Competitiveness Report ng World Economic Forum, akyat ang Pilipinas sa ika-59 mula sa ika-65 noong 2012. Ayon sa ulat, isa ang Pilipinas sa mga ekonomiyang mabilis ang pag-unlad. Gayong naiiwan pa rin ito ng ibang malalaking ekonomiya sa Association of Southeast Asian Nations. Sinusukat ng World Economic Forum ang larangan ng kompetisyon batay sa mga katangian ng mga bansa na naaakit sa mga negosyante at mamumuhunan. Ngunit hindi natin dapat kalimutan na may iba pang sukatan ng global competitiveness. Isa rito ay ang Quarilly Symbols, World University Rankings, na ang inaantasan naman ay ang universidad. Sa ulat ng QS sa taong ito, bumaba ang antas ng Universidad ng Pilipinas sa ika-380 mula sa ika-348 noong nakaraang taon. Ang Ateneo de Manila ay bumaba sa antas na 501 at 540 mula sa 451 and 500. Ang Universidad ng Santo Tomas ay bumaba sa 701 plus mula sa 601 plus at ang De La Salle ay nananatili sa antas na 601 plus. Kahit ang mga pinuno ng mga ahensya, kabilang ang mga miyembro ng gabinete, ay dapat ihambing ang kanilang mga programa sa ibang bansa. Isang magandang halimbawa ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas noong unang 6 na buwan ng 2013 na umakyat ng 7.6%, pinakamabilis sa ASEAN. Ang mga mungkahing binanggit ko ay makakatulong upang maging bahagi ng ating kultura ang competitiveness. Yamang tayo ay nasa panahon ng pandaigdig ng tunggalian. Ako po si Jeline Aribado, ang nag-uulat. PA na binabantayan ng pag-asa, ganap ng naging bagyo. Analing Pasig, ibalita mo. Bagyo ng low pressure area na binabantayan ng pag-asa. Tinatawag itong tropical depression zone. Nahuli na mataan ng pag-asa na layong 230 kilometers kanluran ng Subic, Zambales. Taglay nito ang lakas na umabot 45 kilometers per hour at kumikilos pa kanluran sa bilis ng 7 kilometers per hour. Sa storm track ng pag-asa, posibleng lumabas ng Philippine area ang responsibility ang bagyo sa Sabado. Wala man itong direktang salagay ng ating panahon, kaya hanging habagat na magdala ng pagulan. Oo, si Analing Pasig, ang pag-asa Bamboo ayaw talagang maging artista. Wala talaga sa vocabulary ni Francisco Guadencio Lope Bilardo Manalac o mas kilala ng pangalan na Bamboo. Ang mag-artista, mabilis na 99.5% no ang sagot niya sa tanong kung bakit hindi niya itry mag-teleserye o pelikula. Sabi ni Bamboo na may unique partnership ng Globe, Tattoo, Home Broadband, enjoy siya sa ginagawa niya ngayon at hindi niya nakikita sa sarili na umaarte. Katwiran pa nga ng dating bukalista ng River Maya, hindi niya kayang mag-commit ng oras sa pelikula or teleserye. Though admitted siya
siyang may mga offer sa kanya pero consistent nga na no ang sagot niya. Okay sa kanya in case na may mag-offer na gumawa siya ng commercial score sa pelikula or serye. Film major siya sa college kaya lang talagang masaya siya sa pagiging singer. Anyway, sa kabila ng kanyang pagiging rocker, wala pala siyang tattoo sa katawan. Ang tattoo na makikita sa kanyang tattoo home broadband commercial ay ginagawa niya lang for the particular endorsement. Ang biruan nga, pwede siyang mag-donate ng dugo dahil malinis na ang katawan niya na bibihira tulad niyang rocker. May lalabas na bagong album ng singer na all original. At yan ang aming nakalap na mga balita sa loob ng 24 oras. Ito po si Jubilin Hamilin nagbabalita.